Okay? Pakibuksan po sa Galatians chapter 3, verse 13. Tapos mamaya po si Deuteronomy 21:23. Okay? Pero ngayon, dito muna tayo sa Galatians. Okay, ito po ang sinasabi sa Galatians 3, verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. As it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Tapos punta tayo dun sa pinanggalingang verse na kinote ni Paul, dun sa Deuteronomy 21. Dito niya kinuha yan, Deuteronomy 21, verse 23. Deuteronomy. His body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him in the same day. For a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the Lord your God is giving you for an inheritance. Okay? So tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan mo kami sa aming pag-discuss nitong aming pag-aaralan sa umagang ito. Lord, I pray na ma-appreciate ng bawat isa why Jesus was hanged on the cross, why Jesus was nailed on the cross. And I pray that we would understand how great it is na iyon ang ginamit, Panginoon, na maging kabayaran ng aming mga kasalanan sa iyong harapan. I pray, Lord God, na buksan niyo po ang isipan ng bawat isa. I pray rin, Lord God, that this would not just be a ordinary message, but this would be a message that will speak to our hearts. And I pray that this message would not be forgotten. I pray, Lord God, for your mighty power, for your mighty moving, Lord God, towards our hearts and our understanding. Thank you, Lord, for your mighty name should be glorified within this preaching. And let your glory alone be lifted up, and no one else but you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 21 verse 23. Deuteronomy chapter 21, 23. Verse 23. 21, chapter 21, verse 23. Okay. Excited ako na i-preach ito sapagkat matagal ko nang na-prepare yung preaching na to, and this preaching so it kumbaga parang napakabigat yung impact nito sa akin kasi matagal ko na rin iniisip kahit noon pa, why was Jesus crucified? Natanong nyo ba yun? Bakit crucifixion yung ginamit? Nabanggit ko sa inyo last week yun, nung after mag-preach si Pastor Charlie, sabi ko sa inyo, hindi nyo ba natanong bakit pagpapako sa krus yung ginawang pagpatay kay Jesus? Pwede naman siyang pinagpas na lang ng espada. Pwede naman siyang sinaksak. Kasi nung sinaksak siya ng spear, patay na siya noon. 'Di ba? Sabi tumulo na lang yung tubig sa tagiliran niya. That is to check if it is if he is still living or buhay pa or patay na. Kaya sinaksak na ganon. That is the confirmation. Nung sinaksak siya, napatunayan na patay na siya talaga. Ganon lang yun. Kasi na yun kumbaga, that day, Passover, so baka abutan sila ng Passover, yung mga sundalo, so kailangan mamatay na si Jesus o yung ibang mga nakapako, nakasabay ni Jesus. Kaya yung ibang mga kasama ni Jesus, kung natatandaan ninyo, binakali yung mga tuhod nila. Okay, para mabilis yung pagkamatay. Tapos si Jesus chinek, kung patay na siya talaga, ginaganon-ganon yung tagiliran niya. Then pagtusok ng spear, tumulo na yung tubig, hindi na dugo. Tumulo yung tubig, ibig sabihin, wala nang nagsisirculate na dugo at that time. So, hindi na siya, hindi na dugo yung umagas. Alam niyo ba yon na pagkapatay kayo, hindi na yung dugo niyo? Kaya sa morgue, pinapump na yon kapag patay ka na. Halimbawa, namatay kayo, kailangan na ng pump para ubusin yung dugong nasa katawan ninyo. Kasi hindi na siya tutulong pusa. Ganon din sa mga baboy, kapag nagkakatay ng baboy, kaya masama yung double dead. Kasi yung double dead ng mga meat, hindi natutulo yung dugo nun. Though may tumulo, hindi na mauubos.
Okay, ang mangyayari, mananatili doon sa mga laman, kaya mga double dead na karne, may dugong kasama. It's unhealthy. Marumi. Yun. Kaya si Jesus, nung sinaksak siya, wala nang masyadong dugo, more on water na yung tumulong sa kanya. Unlike yung kung buhay ka pa, magbi-bleed ka. Okay, magbi-bleed ka. Terribly. Okay? Unlike noon, kung meron man yun, hindi na that much. Kasi patay na si Jesus noong time na yun, nung sinaksak siya. Bago pa siya sinaksak. So, patay na siya. Okay. Hindi niyo ba naisip, bakit hindi guillotine? Ano yung guillotine? Pugot. Yung sa mga, garote. Sa mga palabas, yung ilalagay yung leeg mo, parang sangkalan, tapos merong itatagip dito, tapos merong babagsak. So yun yung guillotine. Ba't hindi ginanon, no? Iba pa yung beheading. Beheading is gagamit ng palakol, merong isang lalaking nakamaskara, tapos ilalagay yung leeg mo. Parang kang manok. Ginagawa daw yun sa Middle East before. So, kung nanonood kayo ng Game of Thrones, nanonood ng Game of Thrones, di ba? May mga beheading na ginagawa doon. Pagkatapos pugutan, minsan nakakapaglakad pa yun. Hindi nga, kasi actually may ano pa yun, meron pang tawag doon yung parang reaction yung katawan mo. Meron pa siyang meron pa siyang natitirang lakas kung sakasakali pagkatapos ng beheading. Minsan nakakapaglakad pa, saka pa lang siya babagsak totally. Okay? Ano pa? Bakit hindi ginamit yung electric chair? Bakit hindi na lang sa Pilipinas pinalatan? Hindi, pwede namang later on. Bakit nung time na yon na rampant pa ang crucifixion? Pwede naman later on mamatay si Christ. 2,000 years after the crucifixion age. Bakit hindi electric chair? Mabilis. Yung ganon. Ano pa? Pwede naman tatlo electric chair. Okay, isa-isa. Pwede naman yun eh. Di ba? Bakit hindi gas chamber? Na ginagawa sa ibang bansa na lalagay sa isang place na lalasunin lang sa usok o sa amoy. Ha? Nasakto. Oo nga, pero yung manner of death, bakit yun ang ginamit? Di ba? Pinaka-worst. Para makita ng mga tao talaga. Kasi di ba ang mga tao nasabi, crucify. Yun nga eh, kasi... Sige. Discuss natin. Bakit hindi lethal injection? Na tipong parang, total, death lang naman ang pinag-uusapan natin, mamamatay lang naman, babayaran lang naman sigad eh. Kailangan lang naman mamatay. Kailangan mo talaga may tutulong dugo? Literal? Kailangan talaga may tumulong dugo? Yeah. Not necessarily. Actually, college, nasa Bible school pa lang kami ni Sister Beg. Fascinated na ako dun sa kung paano yung ginawang pagpatay sa cross. Meron akong isang classmate mo ba si Joey? Meron kami ka-classmate noon, ang topic, si Eden. Si Eden nga pala, ka-classmate na pala kami sa Bible school ni Sister Eden. Noong time na yon, meron siyang diniscuss about the cross, and simula nung araw na yon na diniscuss niya yung patungkol sa cross, hindi na yon nawala sa utak ko na ganon katindi yung ginawa kay Jesus Christ when He was hanged on the cross. Okay, actually, yung cross, ininterpret ni Paul yung binanggit doon sa Deuteronomy 21:23 as ganun yung gagawin kay Christ. Pero tingnan natin sa Deuteronomy, hindi naman yung cross yung pinag-uusapan doon. Deuteronomy 21, verse 23, it's not all about the cross. Tingnan nyo, verse 22. Yan ay patungkol sa yung lalaking ihahang. Tingnan nyo. If a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death as you hang him on a tree, this is not about crucifixion.
Okay? Tingnan niyo verse 22. 21-22 ng Deuteronomy. This is not about crucifixion. This is about hanging. Bitay sa pamamagitan ng hanging or pagbibigti. Binibigti. Pinagbabawal ng Panginoon sa kanila yan na abutin ng gabi na mayroong isang nakabigti sa puno. Kasi pwede, siguro, nung time na to, iniisip nila na pwedeng gamiting capital punishment ay yung pagbibigti. Okay? So, halimbawa, makasalanan ka, naparusahan ka ng capital punishment or death penalty, bibigtiin ka. Yun yung ano dito. Pero ang sabi dito ni Moses, sabi ni God, his body shall not remain all night on a tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God. Yun yung sinabi dito. Ibig sabihin, hindi dapat nakalantad sa Israel ang isang taong nakabigti. Kumbaga parang hindi dapat yan makita sa Israel na mayroong nakabigti sa labas. Na makita ng lahat na may nakabigti. Dapat ilibing yan. Igalang niya yung bansa, igalang niya yung Israel, igalang niya yung bayan nito ng Diyos at wala dapat na bangkay na nakasabit. Yun yung gusto sabihin dito ni Moses. Pero, Paul interpreted it a different way. This, he interpret as a prophecy patungkol sa gagawin kay Jesus Christ. Sa Galatians chapter 3, sa Galatians chapter 3, iba yung sinabi niya. 3 verse 3. Ano sabi niya? 3:13, 3:13, ano sabi niya? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Sinumpa si Jesus. Okay? Bakit daw? Sabi niya, because what? Cursed is everyone who is hanged on a tree. He interpreted it as yung Deuteronomy 21-23 as a prophecy na tumutungkol kay Jesus na siya yung sinasabing ihahang sa tree and will be cursed. Kumbaga parang yung Deuteronomy 21-23 serves as two ways. Una, binabawal ni Yahweh na magstay overnight yung isang nakabigti sa puno. Pero, it also work as a prophecy patungkol kay Jesus na si Jesus ihahang sa tree and will be cursed by God. 3:13. 3:13. Nakukuha nyo yung gusto ko sabihin? Na nag-serve as two functions yung Deuteronomy 21-23. Isa, pinagbabawal sa Israel na mayroong nakabigti sa puno kasi pagbastos yun sa Diyos. Dahil cursed nga ng Diyos, hindi dapat yan nilalantad. Pangalawa, nag-serve also as a prophecy na si Jesus mahahang on a tree. Not tree na mayroong dahon-dahon, but kahoy. Ihahang siya sa isang kahoy and he will be cursed. Susumpain siya. Yun yung nangyari. At yun yung sinasabi ni Paul patungkol dyan sa bagay na yan. Okay? So mamaya natin masyadong busisiin pa yan. Sabi ng isang nagsulat, si Cicero, okay, hindi naman ito, yung crucifixion ay napaka-common nung time nila. Okay? If you, kung napanood, itong mga batang to, mahilig sila sa series, no? Napanood niyo yung Spartacus? Hindi. Hindi napanood yung Spartacus. Kung napanood niyo yung Spartacus series, okay, yung mga kasamahan ni Spartacus, ang ginawa ni Nero, pinapakok sila. Okay? Pinapakok sila. Noong time na yon kasi, rampant na ang crucifixion. Sabi ni Mick kanina, it is the worst, tama ba ikaw Mick ang sabi noon? Worst form of punishment. Ito yung pinakamatinding form ng punishment noong time nila. Okay? So, hindi lang yan sikat sa Western world. Okay? Actually, even in the East, even in Asia, common yan. Sa Mongolia, yung mga Mongol race, kung saan nanggaling ang lapis,
Hindi, biro lang. Okay, yung mga Mongols, alam niyo yung Mongols? Saan yun? Galing sila sa Mongolia. Ang Mongolia is nasa gitna ng Russia and China. Mountainous part, mabundok yon. Okay, mabundok yung lugar nila. Ang capital punishment na ginagawa nung time ng mga sila Genghis Khan ng time na yon. Kung kilala niyo sa history sila Genghis Khan, yung mga Khan dynasty, mga Kublai Khan, yung mga ganyan, capital punishment nila yung crucifixion. Pero hindi crucifixion na iniisip ninyo. Yung crucifixion kasi na iniisip nyo paano? Parang letter T na nakatayo. Parang small letter T. Tama? Sa Mongolia, ang ginagawa nila is letter X. Nakapako yung kanilang dalawang kamay, tapos nakapako yung dalawang paa nila, yung heel, nakapako yun, tapos yung dalawang forearms, nakapako yun. Crucifixion pa rin, kaya lang in other form. Ganun yung itsura sa Mongolia. Okay? Sila yung according sa mga books, sila yung pinakalumang na hukay na klase ng crucifixion. Okay? Sa Mongol race. Pero hindi yan naiiba kasi ginagamit din ito ng ibang mga bansa noon. According kay Josephus, isang Jewish writer, ginamit ito even in the old Israel times. Sa panahon ng mga Egyptians, merong mga nahukay ng mga parang patunay na even the Egyptians used the cross as capital punishment. Okay? Tapos, Persians, Babylonians, ginagamit din ito. Kasi nung time na yon, barbaric ang pagpatay. Okay? So kapag kalaban ka ng bayan, ikaw ay matindi yung kasalanan mo, ito yung pinakamagandang gawing pagpatay sa'yo. Cross. Crucifixion. Okay? Nung time din nila, nung time ni Jesus, sa kanila Paul, yung mga Romans lang ang exempted sa crucifixion. Kaya makikita ninyo si Paul, hindi siya kinrucify. Si Peter, because he is a Jew si Peter, pinapako siya sa cross ng Romans. Kaya lang, dahil sa ayaw niya na makatulad sa Panginoon, sabi niya, hindi ako worthy na mapako sa cross, kagaya ni Lord, ni Jesus, nirequest niya na wag yun ang gawin sa kanyang pagpatay. So, ang ginawa ng Romans, binaligtad siya. Yung cross niya, pinako siya pabaligtad. So, mas malala yung, kumbaga, ayaw mo sige, binaligtad siya. Pero si Paul, because he is a Roman, hindi siya kinrucify. Instead, he was beheaded. Okay? So, yung mga Romans, kapag Romans ka, hindi ka papatayin, though capital punishment, hindi ka parurusahan as crucifixion. Mamaya, i-describe ko sa inyo, bakit siya ganun kalala? Ganon kalala yung crucifixion. Although, kaka-New Year lang, parang Holy Week yung i-discuss ko sa inyo. Okay? Ito ay mented, ang crucifixion, binibigay ito sa mga nag-commit ng treason. Okay? Kaya si Jesus, napako sa cross, kung tutuusin, wala naman siyang ginawa, kaya lang, he was, pinagpalit sa isang tao na mayroong, kaso ng treason. Si Barnabas, na pinalaya, Barabas. Si Barabas, na ipinagpalit kay Jesus Christ, is a rebel. Isang rebelde ng Roma. Isa siyang Hudyo na rebelde sa kaharian ng Roma, tapos doon pinagpalit si Jesus Christ, kaya yung parusa sa kanya, cross or crucifixion. Okay? Kaya ang sa kanya, kaya nung hinahabla siya, kay Pilate, ano yung hinahabla sa kanya ng mga tao? Naalala nyo ba? Blasphemy, ano pa? Kung natatandaan niyo yung mga kaso na ikinakaso kay Jesus. Naalala niyo siguro, medyo matagal na. I think 5 years yata
nung diniscuss ko yung conspiracy ng pagpatay kay Jesus. Kung naalala niyo yun, diniscuss ko yun dito kung gaano kabilis yung trials na ginawa sa kanya. From 3 a.m. to 9 a.m. Just 6 hours natapos yung paglilitis sa kanya. 3 courts in 6 hours, 3 courts. Tapos naghabla sila with fake witnesses. Tapos nag-connive ang Romans, ang ibang Gentiles at ang mga Jews. All at the same time. Nakapag-prophesy si Ananias, the high priest, nakapag-prophesy na hindi niya nalalaman. Ganon katindi yung nangyari dun sa conspiracy ng death ni Jesus Christ, na nag-connive lahat ng tao against Jesus Christ para lang makrucify siya. At ang kasong kanilang binibintang kay Jesus Christ is, sinasabi niya, sedition daw. Gagawa ng paraan para makapag-aklas si Jesus Christ against the Romans. Kaya ang tanong ni Pilate, ano? Are you the King of the Jews? Yun kasi yung kanilang kasong binigay kay Herod. Kaya nila dinala si Jesus Christ kay Herod. Si Herod ang may hawak ng lugar nila. Okay? Lugar nila. So, sinabi ng mga Hudyo, dinala nila si Jesus kay Herod. Herod! Kasi si Herod yung tumatayong parang king of the Jew nung time na yun. Pero, hindi siya king talaga dahil under ang Israel ng Roman Empire. So, ibig sabihin, dami king si Herod. Intindihin niyo yung kwento ha. Dami king si Herod at that time. Though he is dami king, he is friends with the Romans. Ibig sabihin, sinusunod lagi ni Herod yung mga Romans. Okay? Though he stands just like a king, hindi siya Hudyo. Natatandaan niyo yun? Yung sabi ko sa inyo, ayaw sundin o ayaw kilalanin ng mga Jews si Herod. Bakit? Isa siyang Edomite. Hindi siya Jew. Hindi siya Israelite. Pero siya ang itinalaga ng Romans sa mga Jews. Kaso, ayaw siya sundin ng mga Jews kasi hindi naman siya Israelite. Okay? Pero itong mga Israelite, itong mga Jews, ano ginawa nila? Dinala nila si Jesus sa harapan ni Herod para sabihin, Herod, itong Jesus na to, ang sinasabi niya, he is the King of the Jews. So ano ginawa ni Herod? Di ba nilait-lait niya si Jesus? Kaya lang. Hindi pwedeng magpataw ng crucifixion si Herod. Kasi ang pwede lang magpataw ng capital punishment ay ang mga Romans. So, anong ginawa? Wala akong magagawa dyan. Daling nyo yan kay Pilate. Si Pontius Pilate ang may right. Kaya dinala ng mga tao si Jesus kay Pilate. Yes. Pilate is a Roman procurator, tawag nila doon. So, siya yung judge, Roman judge. Siya yung pwedeng maghusga in behalf of the Roman Empire sa Israel, sa mga Jews. So, ang sabi ng mga Jews, ito pong si Jesus nag-a-act or gumagawa ng sedition against the Roman Empire. So, kinausap ni Pilato si Jesus, are you the King of the Jews? Ilang beses yun di ba? Tapos nabanggit din doon, nakwento ko sa inyo na yung asawa ni Pilate, binigyan siya ng warning. Sabi ng asawa ni Pilate, huwag kang gagawa against this man. Napag-inipan ko siya, he has nothing to do with this. Wala siyang kasalanan. Kaya itong si Pilate, anong sabi niya? Hugasan ko ng kamay. Wala akong nakikita dito sa tao na to. Okay? Pero, ginusto pa rin ng mga tao na mapako pa rin si Christ sa cross. Yun yung dahilan kung bakit siya napako na sa cross. Sa connivance, sa manipulation ng mga tao. Tingnan nyo ang nag-manipulate dyan, hindi lang politics. Even the religious, even the public, they all connive. This represents, people power. Thank you, Jerry.
People power. Okay? Ito yon. Kumbaga, everything connived, okay? Everything agreed to manipulate and to agree that Jesus should be crucified. Pero nakakatawa doon, though Jesus was crucified, ano yung nilagay ng mga tao sa ibabaw ng ulo niya? Inri. Yesu. Actually, Inri, Latin yun eh. Yung nilagay na lang yun ng mga Roman Catholics as Latin. Nakalimutan ko, Yesu, Nazarenus, rain, tapos parang, rain yung R eh, tapos yung I, Jews. So, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yun yung nakalagay, kaya Inri. Okay? Nilagay yun, hindi nila napapansin that it is a mockery of God to the people of Israel. Nilalait niyo yung Diyos niyo, nilalait niyo si Jesus, pero binandera pa rin ng Panginoon that that is your King. Walang walang nakapansin nun. Nilait ng lahat si Jesus Christ on the cross. But still God show, look, that is your King. He died for you. Okay? Tingnan pa natin. Let us still dig down or deeper. Okay? Nag-continue yan even on the time ni Constantine. Okay? Noong time ni Constantine, ang mga Israelites, nung napapraning na ang Roma, okay, ang mga Jews pinapako rin ni Constantine. Okay? Pero, nung nakapanaginip si Constantine sa cross, ito rin yung cross na ginamit niya para ilagay sa mga shield at sa mga damit ng mga Roman soldiers. Kasi napaginipan niya na yung cross ang magiging parang anting-anting ng Romans para manalo sa war. Yun ang history ng Santa Cruzan. Alam niyo ba yun? Si Constantine po ay hindi bata. Okay? Against sa ginagawa ng Santa Cruzan na yung Reyna Elena, matanda, tapos yung konsorte o yung escort, si Constantino, bata. Kalokohan po yun. Okay, si Reyna Elena ay matanda at yung kanyang king na anak, okay, the emperor is Constantine. Emperatrice, inang emperatrice si Reyna Elena, okay? Hindi reyna ni hindi reyna ni Constantine. Queen Elaine is the mother of Constantine. Hindi sila mag-asawa. Okay? Kaya lang, may special power si Reyna Elena. Kaya nakakatawa kapag nagsasanta Cruzan na tuwang-tuwa tayong lahat, "Uy, ang ganda-ganda ni Reyna Elena. Ay, ang cute-cute ng Constantino." Hindi nyo ba alam na yan, ang mga nagpapatay sa mga unang Kristiyano? Tapos ginagawa nilang anting-anting yung krus para manalo sa gera? Okay? Na sinasabing mga naunang pasimuno kung bakit nagkaroon ng Roman Catholicism kasi doon nagsimula na naisip nila, why don't we join the Christianity, or why not we invite Christianity to the Roman Empire? Kasi pabagsak na ang Roman Empire at that time. So they conquered the religious groups or the religious empire. Doon yung, kung naalala ninyo rin, nung diniscuss ko sa inyo paano nagsimula ang Roman Catholicism na noong 3rd century, okay, si Bishop Titus inoferan ng Roman Empire ng Basilica, doon nagkaroon ng mga basilica, na yung church, instead of house churches, inoferan itong mga bishops na ito na na-pollute naman sila dahil mayaman yung ino-offer sa kanila, yaman yung ino-offer sa kanila, binigyan sila ng basilica. And that gave birth to Roman Catholicism. Yung cross na ang ibig sabihin ay death ni Jesus Christ, binaboy nila Constantine, ginamit na anting-anting. Kaya nga marami ngayon, di ba, nagsusuot ng cross or uses the rosary with the cross. Pero ang purpose is to away from danger. Tama? Na hindi purpose yung ginawa ni Christ, but ginagamit yung cross as a virtue or anting-anting.
Di ba? Kaya nga sa mga movies, pag kami mga mumu, di ba? Diyan nagsimula yon. Because Constantine thought that the cross has something or has superpowers. Okay? Okay, isa pa. Tingnan pa natin. So, treason, nag-continue yan ng Roman Empire. Bago yung cross, manner, paano ginagawa? Paano yan ginagawa? Hindi nyo ba tinanong, bakit papako na nga, ginulpi pa? Ano ginawa kay Jesus? Di ba? They were punished. Kaya lang, ang na-highlight lang sa atin si Jesus lang. Nakalimutan nyo na tatlo silang ginulpi nun. Lahat sila ginulpi. Actually, yung pagpapagulping yun, mercy. Mercy. Kung hindi sila gugulpihin, mas tatagal yung kanilang agony. Kasi ang cross, ang pagpatay sa cross ay unti-unting pagpatay. Hindi lang siya worse, kundi this is the tremendous torment na igagawa sa isang taong papatayin. Imagine ninyo na ipapako ka sa cross. Ano ang manner ng pagpako sa cross? Okay? Pag pinako ka sa cross, ikaw ay nakahubot-hubad. Kaya si Jesus, nung bago siya ipako, anong ginawa sa damit niya? Pinaghati-hati o pinagsugalan. O kanino mapupunta to? Remembrance. Para kasi sa kanila, sa mga Roman soldiers, mas marami kang napako sa krus. Parang trophy yun. Kasi loyalty mo yon sa king. Bakit? Kasi ang pinapako sa cross ay ano? Ano mga pinapako sa cross? Mga rebelde ng bayan. So when you crucify somebody at nasa iyo yung damit ng taong yon, that is a trophy. Kumbaga, wow, ilan na yung naipako ko. Di ba? Alam niyo yung mga sundalo natin na though sometimes nakakakita tayo ng katiwalian sa government, pero alam niyo ba na ang mga sundalo ng Pilipinas, matindi yung kanilang loyalty? Diyan kayo magugulat kasi maraming mga sundalo, lalo na kapag talagang nag-under ng training ng PMA, there are persons na nakakausap ko. Yung kanilang idealism, grabe, pagdating sa bayan. Yung kanilang, kasi isipin nyo, ilang taon sila, papakain sa kanilang katuruan, talagang pagmamahal sa bayan, pagtanggol mo ang bayan, ganun. So yung iniisip ng mga Roman soldiers, they are loyal with their empire. At noong time nila, wala ang tindi ng loyalty kasi lahi sa lahi ang labanan. Okay? Kaya nga yung mga Roman soldiers na yan, talagang gusto nila makapagpako kasi ang pinapako nila hindi naman mga Romans. Ibang lahi yun. Mababa ang tingin nila sa ibang lahi. So kapag nagpapako sila at nasaan lang yung damit, that is a trophy. Okay? So imagine ninyo, pag pinako kayo sa cross, nakalantad kayo sa araw. Okay? Hubot-hubad kayo. Ano mangyayari sa inyo nun? Ano pa? Alam nyo ba na hindi kayo ibababa hanggat hindi kayo namamatay? There are also times, nung time ng Assyrians, hindi nila talaga binababa. Hinahayaan nilang kainin ng ibon dun. Kasi para sa kanila, merong isang kaisipan, lalo na nung time ng mga Greeks. Ang nailing on the cross, pinapako mo pati yung soul ng tao doon. Hindi siya makakaalis doon. Kaya iniisip nila yung kanilang mythology, yung kanilang mga kaisipan, na yung kaluluwa ng tao hindi magiging at peace habang panahon. Kasi nakapako siya doon. Hindi na siya makakaalis. Okay? So imagine ninyo yung torment, halimbawa ikaw yung ipapako sa krus, ano yung takot mo? Hindi pa naman natin alam yung modern teachings, di ba? Wala pa naman silang alam sa science noong time na yon. Wala pa naman silang alam sa Bible noong time na yon na ang katawan at ang spirito ay maghihiwalay pag namatay. So iniisip nila na kapag ikaw ay napako sa cross, yung iyong spirit still nakapako dun sa krus na yon. At hindi ka magiging at peace kailanman. Yun yung sitwasyon nila. So, ano mangyari? Sabi ni Mick, masusunog ka sa init. Sabi ni kay Jeric, mauuhaw ka. You will be tortured slowly. Lilitsunin ka sa pamamagitan ng araw. Isipin nyo gano'ng katagal yun.
Di ba? Gaano katagal kayo malilitsyon dun sa ilalim ng araw hanggang sa mamatay ka lang? Hihingin mo talagang mamatay ka na. That will be your cry. Patayin nyo na lang ako. Pero hindi yun ibibigay sa'yo kasi hindi ka makakababa doon because you were nailed. Okay? You were nailed doon sa cross. Hihingin mo talaga doon sa mga pumapatay sa'yo, patayin nyo na lang ako. Pero hindi yun mangyayari kasi aantayin ka nilang mamatay. Yung napanood natin sa TV, na yung lahat ng tao nandun sa harapan ni Jesus Christ nung pinatay siya, nangyari yun kasi si Jesus Christ yung nandun. Pero kung hindi si Jesus Christ yun, hindi ganun ang mangyayari. Ordinary lang, ipapako lang yung mga tao doon, tapos lalakad-lakaran lang nila, nakita lang nila, may nakapako dyan, tapos nilalait nila yung, buti nga sa'yo! Ganun yung mga nakapako sa krus. May nakahubong lalaki na nakapako dun sa cross, dadaan-daanan lang ng mga tao, tapos habang dinadaan-daanan nila, gutom na, nagkakanda, himatay na doon, init na init, uhaw na uhaw, gutom na gutom, sasabihin sa kanya, buti nga sa'yo! Ganon yung cross. So isipin ninyo yung agony, isipin ninyo kung anong klaseng murder, anong klaseng torment yung ginagawa sa isang na-crucify. Ano yung nararamdaman niya? Physical, ano? Nainitan. Nauhaw. Nahilo. Diba? Nadidrain siya, napapaso. Diba? Tapos emotionally, hindi ako makaalis. Wala akong way para makaalis dito. Diba? Nilalait siya. Wala ka ng takip sa katawan mo. Kahubo ka. Kahihiyan. Tapos, inuulit-ulit sa yung kasalanan mo. Nakalantad. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, yung torture na ginawa kay Jesus, kung tutuusin, mas gugustuhin mo pa talagang gulpihin ka ng gusto. Bakit? Mas mabilis kang mamamatay nun. Di ba? Mas mabilis kang mamamatay nun. Kaya ginulpi sila ng gusto. Kaya yung mga pinapako doon sa sa Kutod, sa Pampanga, na after 3 minutes pinababa. Oo, kasi mahaba yung pila eh. Papako ka, ilalagay ka for 3 minutes tapos ibababa ka ulit. Tapos 3 minutes na yun. Sa Kutod, yung mahaba sila eh, di ba? Yung mga nagpapapako, pati yung foreigner. Sa palm yun eh, sa palm. Papako ka sa palm. Hindi masyadong masakit yun. Bakit? Palm lang eh. Ang totoo kasi, sa forehand, buto. Para hindi ka makakaalis. Isipin nyo kung dito yung pilas yan. Di ba? Eh, ang purpose nun is for you to be nailed. Hindi ka makakaalis. Sabi pa nung iba, nakatali ka pa. Hindi ka lang basta ni-nailed, itatali ka pa para talaga wala kang kawala. Okay? So yung ginagawa nila doon, nakakatawa kasi bago sila ipako, i-sterilize muna yung pako tapos nakababad sa alcohol. Di ba? Samantala noon, walang ganon. So kasama sa agony, nung taong nakapako doon, sigurado ako na nilalagnat yon after a day. Kung hindi pa siya mamamatay. Yon. Yung pako po dito, akala natin doon lang sa ibabaw ng paa. Okay? Noong 1968, merong nahukay sa North Israel, North Jerusalem. Nahukay na remains ng crucifixion. Sabi na baka yun daw yung place of Golgotha. Okay? Yung pagkakapako, hindi sa ibabaw ng paa, but sa heel. Sakong. Kasi yun yung may buto. Sa buto nila pinapako. Sa buto. Yes. Sa buto kayo papako para hindi ka makakaalis. Okay? So, isipin niyo yun, na nandun na yung pain, physical, tapos nadidrain ka, katawan mo physically, unti-unti, gutom ka na, hilo ka na, sigurado ako nilalagnat yun dahil tatamaan na siya ng tetanus. Kasi bakal yun eh, marumi, bakal yun, sigurado tatamaan siya. Ang tetanus is just one day na maruming bakal ay ipao sa'yo, tatamaan ka nun, lalagnatin ka, sigurado. Nakatayo. Nakatayo sila, may tungtungan. Actually, sa cross naman talaga, yun, may tungtungan talaga. Kasi it is also a part of the torture. May explain ko sa inyo yung paano yung torture. Meron.
Kaya lang, nakapako sila, hindi sila makakalis. Sa kanila, may pako, pero nakatungtong sila. As in, tama lang yung tungtong mo. Mamaya, explain ko sa iyo gano'ng katindi yung ginagawa sa cross. Okay. So, confused ka, di ba? Kung ikaw yung nasa cross, hindi mo na alam, talagang tatamaan ka doon ng bakit ko kasi ginawa ito. Kung hindi ko ginawa yun, hindi magkakaganito yung parusa sa akin. So, the feeling of one who is crucified is very frightening. Tama ba ako? Frightening. At sigurado ako, walang taong gustong makrucify nung time nila. Nung time, sabi ni Josephus, dun sa kanyang writing, sa kanyang books, sa Antiquities of the Jews, sabi niya, terrible injuries yung ginagawa muna sa mga Jews nung time ng Romans. It is, ang sabi ng mga Romano, this is our mercy para mapabilis yung agon ninyo. So, mercy pa yun. Actually, it may serve as mercy. Bakit? Kung hindi ka pahihirapan, hindi ka susugatan, kasi, di ba, paano tayo namamatay? Isang paraan para mamatay sa tao is through bleeding, pag naubusan ka ng dugo. Tama? So, kung susugatan ka ng susugatan, magbi-bleed ka. Pag nag-bleed ka na nag-bleed, habang nanong ka sa cross, sabayan ng init ng araw, sabayan ng uhaw, mamamatay ka talaga ng mabilis. So, it is a mercy. Kung tutuusin. Ito, paano yung 4? Akala natin, yung crucifixion is your hands are, nakasandal ka doon sa cross, ipapako ka na ganyan, para ka lang nakadipa. Okay? According sa mga nahukay nilang mga evidences, hindi nakalapat yung likod sa pagkakapako. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, you are forwarded yung chest mo. Okay? Tapos, ikaw ay yung tungtungan mo, meron siyang tungtungan na hindi flat, na nakatungtong na ganyan. It is slanted, okay? Para maipako yung heel mo, nakaganon ka. Okay? So, kung nakapako yung heel mo, nakaganyan ka, so nakatungtong ka ng konti. Slanted. Okay? So, ganon. Tapos papako yung heel mo. Tapos yung iyong paa, yung kamay, hindi ka parang nakadipa lang. You are forwarded na yung chest mo, tapos mas mababa ng konti yung iyong kamay doon sa iyong chest. Na-imagine niyo? So for you to, para makatagal ka, kailangan mag-stand straight. Kasi kapag hindi ka nag-stand straight, mag-close yung iyong rib cage, mas mahihirapan ka huminga. Hindi nyo ba napapansin kapag natutulog kayo, gusto nyo nakatas ang kamay nyo? Kasi para bumuka yung inyong rib cage. Para mas makahinga kayo ng mabuti. Di ba pag nakakita kayo ng tao na tutulog, lagi. That is for us to open our rib cage. So yun ding nakapako sa cross para makahinga ka ng maayos. Kasi hahabulin mo talaga hininga mo eh. So you should open your rib cage. Okay? Kaso, dahil sa pagod, what will happen to you? Babagsak ka. Pag bumagsak ka, hindi ka na naman makakahinga ng maayos. Pipilitin mo na naman tumayo. Isip niyo yung torture. Okay. Anong ginawa doon sa dalawang lalaking kasama ni Christ? Ha? Binakli yung tuhod. Para hindi na sila makatayo pa. Para mamatay sila ng tuluyan. That is what has been done. Isipin niyo yung ganong katinding torture. Ang maganda kay Christ, ang sabi ng Mark 15:44, hindi na siya kailangan ganunin. Bakit? Bago pa dumating yung pagbaba ng 6 o'clock, or pagdating ng 6 o'clock, which is start of the Sabbath, patay na siya. 3 p.m. pa lang, patay na siya. Okay? So, pagkasabi niya na, it is finished, patay na siya. So, ano meron sa cross? Gano'ng katindi yun? Yung nakikita natin sa mga simbahan na nakaganon lang siya, kalokohan yun. Hindi yun yung totoong picture ng cross. Kahit yung pinakita ni Passion of Christ, kulang yun.
kulang yun. Okay. Yung ginawa ni Mel Gibson ng movie para sa Passion of Christ, kulang yun. Kasi hindi enough yung pain na pinakita ko. Hindi halos makatayo yung mga nandun sa cross. Kung ikaw yung nandun, hihirapin ka. At talagang hihingin mo, patayin niyo na lang ako. Kaya yung katabi ni Jesus, galit na galit. Naalala niyo? Yung isang nandun sa kanyang kaliwa. Nasa kaliwa niya. Kaya galit na galit siya. Di ba? Di ba? Kaya galit na galit siya. Sampain mo na, mamatay na tayong lahat dito. Di ba? Tapos, marami pa nagsasabi na kapag daw naka-crucify, yun daw naka-crucify, wala raw sinabing maganda kundi mura. Magmumura ka talaga, mumurahin mo talaga lahat dahil gusto mo nang mamatay. Gagalitin mo na yung mga sundalo, patayin nyo na ako, mumurahin yun. Para patayin ka. Tapos isipin nyo pa, habang nakahang ka doon, may mga ibon sa taas, na iikot-ikot, iniintay na mamatay ka, kasi kakainin ka nila. Di ba? Pagtingin mong gano'n, inabantayan ka. Di ba? Inaantay ka nila. Noong time na yon, uso ang vultures. Di ba? Uso yung mga vultures na nag-aantay para patayin ka or kainin ka pag namatay ka. Okay. Tapos nilalait ka habang may mga taong dumadaan. Buti nga sa'yo, mumurahin mo rin yun. Sigurado kung ikaw yung nakapako doon. So ano yung mga naranasan ng isang nakapako? Kasama dyan Shane. Tama? Yung torture physical, yung pinagpepiestahan ka ng mga nakakakita sa'yo, pinagtatawanan ka. Okay? Tapos, ibibilang ka sa pinakamababang uri ng tao o doon sa mga rebelde. At ang sabi pa doon sa binasa natin kanina, it is cursed by God. Okay. Mabait si God no? Kasi sa Deuteronomy, ayaw niya namin nakahang. Nung time ng mga Assyrians, gusto nila yung nakahang. Kasi, mas gusto nilang makita na hanggang sa kabilang buhay mo, hanggang sa mamatay ka, hindi ka pa rin mapayapa. Ang lupit. Ang lupit. Okay? Pero, alam nyo ba na lahat ng nangyaring kay Jesus are all prophesied? Yung kanyang garments na na-divide, sinabi yan sa Psalms 22:18. Okay? Na-prophesy yan, Psalms 22:18. Yung dalawang criminal na kasama niya, nabanggit din yan sa Isaiah 53:12 kasi siya ay parurusahan kasama ng mga kriminal. Okay? Yung mockery o yung panlalait sa kanya, nabanggit din yan sa Psalms 22:7 naman. Okay? Yung taunting o yung ridicule, nabanggit din yan sa Psalms 42:10. Nung sinabi ni Jesus na uhaw ako tapos binigyan siya ng wine, na actually hindi naman talaga wine, kundi suka na may halong gall, pait at asim, that serves as anesthetics para hindi mo maramdaman yung pain. Kaya yun binibigay para mas hindi mo maramdaman pero unti-unti na pinapatay yung katawan mo. Ano lang, yung mabawasan lang yung ingay mo para hindi ka sigaw ng sigaw. Okay? Pero yung katawan mo nagde-deteriorate, unti-unti pa rin namamatay, hindi nawawala yung fact na yun. So, para ka lang nilagyan ng anesthesia, pero pinapatay ka pa rin, hindi ka naman ginamot. Okay? So, hindi alak yun para malasing. Okay? Tapos, yung nabindicate siya, kasi naalala ninyo, may mga sundalo na sabi, nung namatay si Jesus, nagdilim. Anong sabi ng isang sundalo? This truly is the Son of God. Binanggit din yon sa Isaiah 52, verse 13 to 15, na marirealize ng mga makakakita na siya yung Mesias. May mga na-born again doon sa ibaba ng cross. Okay? Kung mababasa nyo nga, may binati si Paul sa isang mga letters niya sa house of Pilate, sa sambahayan ni Pilato. Tapos meron siya nabanggit sa sambahayan ni Herodes. Meron din ganun. So, there could be somebody in the politics world
na naging Christian because of the death of Christ. Merong mga ganong nangyari. Oo. Na-realize pa rin nila. Okay. So, what is this all about? Bakit natin ito pinag-aaralan? Ano ang mapapala natin dito, mga kapatid? Okay? Hindi lang siya namatay to die. Okay? Hindi lang mo siya namatay para lang mamatay for the sake of mamatay. Namatay siya doon sa pinaka-lowliest, pinaka-worst, pinaka-matinding form of death. Bakit? Sa tingin ninyo. Bakit kailangan yung pinakamalala? Bakit sa tingin ninyo, pinakamalalang kamatayan ang kailangan maging kabayaran ni Jesus Christ? Ano pa? Malala yung kasalanan. Actually, it's not because malala yung kasalanan. But malala yung kumbaga, ganun kagalit yung pinagkasalahan. Because sin offended the Most High. Ang na-offend ng kasalanan ng tao ay ang pinakamataas sa lahat. Ang Diyos. That's why He also deserves the highest payment. Kung meron man pinakamatinding kabayaran, yun dapat na ibigay sa Kanya. Kasi Siya ang pinagkautangan. Tama? Because the one who is offended is the Most High. So the penalty also must be on the highest price. Price, presyo hindi premyo. Presyo. Pinakamataas na presyo. Pinakamatinding kamatayan. Kailangang isuffice yung anger ni God. Nakita na ba kayo ng batang umiiyak? Tapos ayaw mo umiyak yung bata? Ano gagawin niyo? Di ba gagawin niyo lahat para mawala yung pag-iyak? Kapag baby pa yan, ano gagawin niyo? O bati? Yeah. Ano pa? Gugulatin niyo, bulaga. Di ba? Hanggang sa nagmuha kayong ingot, di ba? Di ba? Nagmumukha tayong ewan dahil sa gusto nating patahanin yung bata. O pag malaki na, ano gagawin nyo? Susuhulan nyo, anak, bibili tayong candy. Jollibee. Punta tayo sa Jollibee, mamaya, huwag ka na umiyak. O sa Christmas, bibili tayo ng ganito, ng ganyan. Bibili tayo ng ganito. Di ba? You will give yung pinakamataas na pwede mong ibigay para masuffice yung lungkot na nararamdaman ng batang umiiyak. How much more? Halimbawa, yung mga may girlfriend o may boyfriend dyan, di ba? Pagka nagkagalit kayo, ano gagawin nyo? Walang tigil yan, text yan, uubos yan ng load talaga. Di ba? Ilo-load niyan sa cellphone niya, only call, only text, only data, lahat. Only. Di ba? Kasi may text na yan, may call pa, tapos may FB pa yan, may messenger pa. Di ba? Lahat pinakamatindi to suffice. How much more kay God? How much more kay God? Because He is the one who's being offended, dapat isuffice yung galit na yun. That's why Jesus gave the most and the scariest punishment of all. And that is crucifixion. Ngayon, para saan to? Aanin natin lahat to, Pastor. Anong gagawin natin yan? Alam na namin. What should be our reaction? Ano ang dapat natin gawin? Okay, number 1, in regards to our salvation, how should we view our salvation in regards to crucifixion, to the cross? Ngayong alam na natin yung suffering ni Christ, alam na natin na this suffices the anger of God, how or what should be our view about our salvation? Dapat ninyong pahalagahan yung kaligtasang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito basta-basta, mga kapatid. Hindi basta-basta. Hindi lahat mo bibigyan ng kaligtasan. Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi lahat ililigtas ni God.
why we should thank the Lord so much for this kumbaga napakamahal na kaligtasang binigay sa atin. What should be our reaction in our Christian living? Sa ating pamumuhay spiritual, sa bawat araw na meron tayong kasalamuha, paano tayo mamumuhay? Ngayong alam na natin yung binayaran ni Christ is to face the anger of God. Tanungin niyo sarili niyo, paano ako mamumuhay? Okay lang. Continue lang ako sa sin. Babaliwalain ko lang na dati ako makasalanan hanggang ngayon. Para naman pastor, consistent ako. Diba? Pangatlo, in regards to our worship, ngayong alam mo na ganung katindi yung binayaran ni Christ sa harapan ng Panginoon, paano ka mananambahan kay God? How will you worship God? Will you be contented na pupunta ka lang dito kasi for the sake na a-attend ka? Pupunta ka lang kasi Sunday Part yan ng activity namin. Ganun ba yun? What should be our reaction? What should be our worship attitude? Are you excited because it's Sunday morning and I will worship my God, I will listen to His word, and God will change my life again? Are you excited for Sunday worship? Or it's just a torture kasi gigising ka ng maaga? Nakakatamad, ang sarap matulog, linggo lang ang pahinga ko. What should be our reaction in regards to treating other persons? Others. Yung ibang tao. Paano natin sila i-treat? Meron ako isang post nung nakaraan. Tinanggal ko sa FB. Kasi, aminin ko, merong mga nag-PM sa akin noong time na yun. Kasi, may mga, pagkabago kayo sa isang lugar, hindi nyo maiwasan may mga bully. Tama? Kahit sa school pagbaguhan kayo sa school, may mga bully. Bully. Sa lugar namin, bagong salta ako. So, wala kami parking area. Ang problem doon, lagi akong walang mapag-parkingan kasi basketball court yung harap namin. So, sa umaga pa lang, kakatok na. Pwede pong pausod yung kotse, iusod ka. Pag nag-park ka sa isang lugar, sabihin sa'yo, wag ka dyan, o iusod ka na naman. Wag ka dyan, iusod ka na naman. Tatanong ka, magpapaalam ka pa ha? Magpaalam ka na, o pwede dyan. Maya-maya sasabihin sa'yo, wag ka dyan, harapan ng bahay. Ang hirap Ang hirap nung situation namin. Actually, pare-pareho lang naman kami walang karapatan. Dahil wala namang lahat, kung tutuusin, lahat kami doon, nasa labas lang. So, merong time na talagang nag-play up yung nararamdaman ko. Kasi, may mga tao na bastos talaga. Yung salbahe. Basta bastos. Yung kanilang mga gagawin sa'yo. So, meron talagang time na nagpe-play up yung damdamin ko. Tapos, lumabas yun na talagang yung emotions ko talagang galit ako. Tapos, nung time na yon, though it's just a joke, nag-post ako ng isang picture na galit na cartoon. Tapos may mga nag-PM sa akin. Sabi, sino ba yung gusto mong ihami-hami wave? Ibig sabihin, sino ba yung gusto mong pasabugin? Parang gano'n. Yung biruan namin kasi siyempre mga kaibigan ko yun. Tapos kinuwento ko. Tapos yung isa, sabi niya sa akin, baka naman nasaktan lang yung ego mo. Sabi niya gano'n sa akin. Isipin mo na lang na lahat tayo, wala tayong karapatan talaga. We're all just under the grace of God. Yun yung parang bumuho sa akin na parang malamig na tubig. Tinanggal ko yung post ko. Tapos, pray ako, sabi ko, Lord, I'm sorry. Kasi nagpe-play up talaga yung damdamin ko. Sa totoo lang, gusto ko talaga pasabugin yung tao. Kung may kapangyarihan lang ako tulad ni San Goku, pasasabugin ko yun. Buti na lang hindi totoo yung Dragon Balls. kasi kung totoo yung malamang nakapagpasabog na ako ng bahay doon. Sabi ko, Lord, buti na lang, sinave mo lang ako. And sabi ko sa inyo, normal din akong tao. Marami rin akong mga
mga shortcomings. Okay? May mga problems na dapat i-deal within me, myself. In regards to sin, meron talaga. And sometimes, ego is one of it. Okay? Hindi lang akin yun. Sigurado ako marami sa atin yun, tinatamaan yung ego natin. Lalo na pag binabara kayo. Di ba? Binabara kayo, nalalait kayo, namamaliit kayo, nalalampasan kayo, nalalamangan kayo. Tama? Hello? Paano yun? Samantalang si Christ, kinuha niya yung lowliest sa lahat. Tapos, yun pala yung paraan para isa-fix yung sin mo sa harapan nila. Ano yung mukhang ihaharap natin bigla? Na galit siya, isipin mo, galit na galit ang Diyos sa'yo. Pero buhay ka ngayon kasi pinagtakpang ka lang ni Jesus, binayaran niya lang kasi yung kasalanan mo. So what should be our reaction towards other people? Nagalit tayo. Yung ibang tao na naiinis tayo kasi nalalamangan tayo. Sa trabaho, sa school, kapitbahay, ka-churchmate, o sino man, na pwede iniisip natin na, ba't ganon? It's unfair. What should be our reaction towards our ego, ourselves? Our service to God. Paano ninyo haharapin ang paglilingkod sa harapan ng Panginoon? Now that we know that Jesus was crucified, and that is the lowliest, that is the most worst penalty kasi kailangan isuffice yung galit ng Most High. Paano ka ngayon dapat maglingkod? You should give your best in encouraging other persons, sa pagtulong, sa ministry. If you are in preaching, in teaching, in service, kahit yung paglilinis natin dito sa church, sa pagliligpit ng upuan, naiinis ba kayo pag naliligpit kayo? Marami na lang ito, linggo-linggo na. Hindi na tayo makaalis dito sa lugar na ito. Wala tayong sariling lugar. Ako minsan nalulungkot din ako pag imbis na nandito tayo, biglang sasabihin, gagamitin ko yung place. Malungkot di ba? Squatter tayo actually. Pero what should be our reaction in service before the Lord? Ang daming ba? In helping others. Ito na naman to. Hingi na naman ng tulong. Lagi na lang nandito to. Tuwing makakausap ko to, laging may problema. Hindi ko na nakausap ng maayos, lagi na lang may problema. So what should be our reaction? Mga kapatid, iyon ang gusto kong iwanan sa inyo ngayong umaga. Namatay si Christ sa cross, sa pinakamababa at pinakamatinding parusa. Hindi lang para magpakamartir. That is because ang na-offend ay yung Most High. At kung ang na-offend ay yung Most High, sa tingin ninyo, anong klaseng kabayaran ang nararamdaman? Merong commercial si Chris Aquino sa Chowking. Ang sabi ng commercial, what can you offer a woman who has everything? Ano sagot ni Chris Aquino? Everything. God has everything, pero you offended Him. What can you offer Him? You should offer the best. Hindi lang the best. Everything. Yun yung in-offer ni Christ. In behalf of everyone of us. Ikaw dapat yun. Sa tingin nyo, kaya niyo yung cross? Ako, ini-imagine ko pa lang, hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin. Malamang magtago ako kung ako yung kriminal. Okay? Or magpapakamatay na lang ako kesa danasin ko yung cross. Isipin nyo, habang nakapako ka doon, gutom ka na, uhaw ka pa, nakahubo ka pa, tapos iikot-ikot yung ibon sa'yo, antayin ka mamatay. Hindi na, Pero Christ paid all of it for us. Okay? So I hope na na-appreciate nyo. Ano? Dahilan na ko pinreach ito, nasa pang-apat tayong series ng gospel. Marami ang hindi nakakaunawak sa cross.
Pero kiniklaim nila that they understand the gospel. Kalokohan yan. Okay? For you to really appreciate the gospel, you should understand the depth of the penalty that Christ paid. Okay? So now you understand. I hope that this message will not be depart from your minds and from your hearts. Okay? Tayo pong natin kumain. Father, it's too painful to see and understand how fearful or frightening is the cross. Hindi maabot ng isipan namin, Lord, gaano ka tindi yung sakit. Bakit ito yung ginamit, pero we know ikaw yung na-offend. Kagaya rin, Panginoon, nung binanggit dun sa Numbers, Lord God, na kagaya ng serpent, titingin lang yung mga tao na tuka ng serpent, Lord God, gagaling sila. The cross na pinakamatinding pain, ang ginamit mo rin para ilantad sa buong mundo that Jesus is the King. You may have your way. Maaaring iba yung paraan mo, Panginoon. But this is your way of showing your people your love. Showing your people your anger with sin. You're so much angry with sin. But this is also your way how you would show your love to us. Na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, nabayaran yung aming kasalanan sa iyo, na ikaw ang Most High. Gayon din, nagawa mo rin na paraan para ipakita mo rin sa buong mundo at sa sangkatauhan that Jesus is exalted as the King. Ang galing, Panginoon, kung papaano mo na-manipulate yung lahat ng bagay na hindi nakikita ng lahat, pero you have your way. It's so good. It's so great, Lord, kung paano mo ginamit itong mga bagay nito, paano mo nagawa ang lahat ng ito. It's your ingenuity, O God. It's your wisdom that uses the cross as a penalty, as a show of love, and as to show the glory of Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for as we go back again to the cross, lagi namin dapat maalala, Panginoon, yung galit mo, yung mercy at pagmamahal mo, at yung glory ni Jesus. I pray, Lord God, that this would always be on our mind. Your anger with sin, your love and mercy towards us, and the glory of Christ. Salamat po. I pray, Lord God, na huwag namin itong makalimutan as we understand continuously the gospel. Sa aming patuloy na pag-aaral ng lalim ng Ebanghelyo, I pray, Lord God, na ma-appreciate ng bawat isa ito. Thank you, Lord. Sa iyo po lamang ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus.